Masyado kang naging kampante, Teresa. Akala mo ba talaga ay magiging kauri ka namin habang buhay? You are nothing but a glorified maid in a designer dress and now a common thief. Ang boses ni Doña Consuelo ay parang latigong humahampas sa gitna ng marangyang ballroom ng Manila Hotel. Ang lahat ng mga mata ng matataas na tao sa lipunan ng mga kamera ng media at ang mapanghusgang titig ng mga Valderrama ay nakatuon sa isang babae. Si Teresa ay nakatayo sa gitna ng entablado, suot ang isang mamahaling champagne-colored Filipiniana na siya mismo ang nagdisenyo para sa espesyal na gabing ito. Sa kanyang kaliwang kamay ay hawak niya ang isang kristal na parangal para sa 30 taon ng tapat na pagsisilbi sa kumpanya. Sa kanyang kanang kamay naman ay isang maliit na asul na kahon, isang regalong binili niya gamit ang sariling ipon para sa anibersaryo nila ni Juancho. Isang relo na matagal na nitong inaasam. Ngunit ang regalong iyon ay nananatiling nakasara habang sa malaking screen sa likuran niya ay nakapaskil ang mga peking dokumento ng wire transfer at mga retratong kuha sa malalayo na pinalalabas na may kalaguyo siya. Mom, please stop it. Mahinang pakiusap ni Teresa ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit sinusubukang panatilihin ang kaunting dignidad. Lumingon siya kay Juancho, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at pangarap sa loob ng 3 dekada. Juancho, tell them, sabihin mo sa kanila na hindi ito totoo. You know me, Juancho, hindi ko magagawa ito sa pamilya natin. Ngunit sa halip na pagtatanggol ang nakita ni Teresa, ay ang lamig sa mga mata ng kanyang asawa. Humakbang si Juancho pasulong hindi para hawakan ang kanyang kamay, kundi para tumayo sa tabi ni Bianca ang kanyang sekretarya, na mas bata ng 2 dekada kay Teresa. Marahan na hinawakan ni Juancho ang baywang ni Bianca sa harap ng lahat. Don't touch me, Teresa. Nakakasuka ka. Ang tanging sagot ni Juancho. Ang bawat salita ay parang bawat patak ng asido na tumutulo sa puso ni Teresa. I already filed for annulment. I want you out of the house, out of the company, and out of our lives. You're a disgrace to the Valderrama name. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo para kay Teresa. Ang ingay ng mga marites sa paligid ang bulungan ni Nachona at ng kanyang grupo na tila mga buitreng naghihintay ng biktima ay naging isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo parang may nakabarang tinik na ayaw lumabas. Naramdaman niya ang pamamanhid ng kanyang mga daliri hanggang sa dahan-dahang madulas ang asul na kahon mula sa kanyang kamay. Walang anumang tunog ng pagsabog, ngunit ang pagbagsak ng kahong iyon sa sahig ay tila ang huling hininga ng kanyang pagsasama kay Juancho. Napansin ng kanyang paningin ang isang pamilyar na kislap sa daliri ni Bianca. Isang singsing na may pulang ruby ang heirloom ring ng kanyang yumaong ina na itinago niya sa kanyang personal na vault. Doon niya naintindihan, hindi lang siya ninakawan ng dangal, ninakawan din siya ng kanyang huling alaala. Nanatiling tuwid ang likod ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo, ngunit ang bawat himaymay ng kanyang laman ay tila pinipitpit ng isang dambuhalang bigat. Ang sakit ay hindi na nanggagaling sa labas, kundi mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na unti-unting nadudurog. Tiningnan niya ang bawat tao sa silid, ang mga taong pinakain niya, tinulungan at pinaglingkuran, at wala siyang nakitang anino ng awa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kristal na parangal sa podium. Ang marahang paglapat ng kristal sa kahoy ay tila isang huling pamamaalam. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmura. Ang kanyang katahimikan ay tila isang balabal na bumabalot sa buong silid, mas nakakabingi kaysa sa anumang hiyaw. Tumingin siya ng diretso kay Doña Consuelo na ngayon ay nakangisi ng may tagumpay. Nakuha niyo na ang gusto niyo. Bulong ni Teresa sapat na para marinig ng mga nasa malapit. Ngunit tandaan niyo, ang bahay na itinayo sa kasinungalingan ay walang pundasyon. Balang araw ang mga pader na ito mismo ang lalamon sa inyo. Tinalikuran ni Teresa ang entablado. Sa bawat hakbang niya palayo, naramdaman niya ang bigat ng 50 milyong pisong paratang na nakapatong sa kanyang balikat, isang utang na hindi niya kailanman kinuha, ngunit kailangan niyang bayaran ng kanyang buong pagkatao. Habang papalabas siya ng ballroom, narinig niya ang tawanan ni Juancho at Bianca na tila nagdiriwang na sa kanyang pag-alis. Paglabas niya ng hotel, sinalubong siya ng malakas na ulan ng Maynila.
Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang sugatang puso. Wala siyang sasakyan, wala siyang pera sa pitaka dahil lahat ng kanyang accounts ay ipina-freeze na ni Consuelo. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada basang-basa, habang ang mga marangyang sasakyan ay humaharurot sa kanyang harap dinudungisan ng kanyang suot na Filipiniana ng putik mula sa kalsada. Sa dilim ng gabi, isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan, tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Saan ba nagkamali ang isang pusong ang tanging alam ay magmahal at magsilbi? At sa likod ng lahat ng pagtataksil na ito, sino ang tunay na humahawak sa mga tali na nagpabagsak sa kanya sa putikan? Ang bawat patak ng ulan na nanunuot sa kanyang basang Filipiniana ay tila naghuhugas ng huling bahid ng kinang mula sa kanyang buhay. Sa bawat paghakbang ni Teresa sa maputik na eskinita ng luma nilang baryo, ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos na lumulubog sa dumi ay tila isang malupit na paalala. Wala na ang reyna sa kanyang palasyo. Ang amoy ng basang basura at kalawang na yero ay malayo sa bango ng mga mamahaling rosas at pabango sa ballroom ng Manila Hotel. Ngunit dito, sa gitna ng karalitaan, tila mas malaya siyang huminga. Tumigil siya sa tapat ng isang maliit na bahay na gawa sa pinagtagni-tagning kahoy at semento. Ang mahinang paggalaw ng kurtinang yari sa sako sa bintana ay nagpahiwatig na may naghihintay sa kanya. Sa kabila ng dilim, narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto. Ang langit-ngit ng bisagra ay tila isang pamilyar na himig na tumatawag sa kanyang pangalan. Diyos ko, Teresa Hija, anong nangyari sa iyo? Ang boses ni Lola Idang ay puno ng pag-aalala. Ang matandang babae na naging vunoy o yaya ni Teresa mula pagkabata ay agad siyang binalot ng isang kupas, ngunit mabangong tuwalya. Ang init ng tuyong tela sa kanyang nanginginig na balikat ay ang unang pagkakataon na nakaramdam si Teresa ng tunay na pagkalinga matapos ang ilang dekadang pagtitiis sa malamig na trato ng mga Valderrama. Wala na Idang. Wala na ang lahat. Ang tanging na ibulalas ni Teresa habang dahan-dahang nauupo sa isang lumang silya. Tiningnan niya ang kanyang mga palad, ang mga kamay na nagpuyat para ayusin ang mga account ng Valderrama, ang mga kamay na nagluto ng paboritong ulam ni Juancho, at ang mga kamay na ngayon ay walang hawak kundi ang pait ng pagtataksil. Tila bumabalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas. Noong mga panahong iyon, ang kumpanya ng mga Valderrama ay nasa bingit ng pagkabagsak. Si Juancho ay lunod sa utang sa sugal at si Doña Consuelo ay handa ng ibenta ang kanilang mansyon. Si Teresa ang nagbenta ng kanyang minanang lupain sa probinsya. Siya ang lumapit sa mga bangko. Siya ang hindi natulog para muling buuin ang nasirang pangalan ng pamilya. Lahat ng sakripisyo niya ay itinuring nilang obligasyon, isang utang na loob na dapat niyang bayaran dahil lamang tinanggap siya sa kanilang pamilya. Inubos nila ako, Nay. Parang basahan na itinapon matapos gamitin hikbi ni Teresa, ngunit walang luha ang lumalabas. Ang sakit ay masyadong malalim para lamang itawid ng iyak. Hinawakan ni Lola Idang ang kanyang kamay. Ang magaspang na balat ng matanda ay tila nagbibigay ng lakas. Ang ginto, Teresa, ay kailangang dumaan sa apoy para lalong kuminang. Hindi ka nila inubos dahil ang tunay na yaman mo ay narito, sabi ng matanda, habang itinuturo ang dibdib ni Teresa. Hayaan mo silang magdiwang sa kanilang kasinungalingan. Ang katotohanan ay parang tubig sa ilalim ng lupa, kahit anong tabon mo gagawa at gagawa iyan ng paraan para lumabas. Nabalik lamang ang diwa ni Teresa nang marinig niya ang tunog ng kulog sa malayo. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang basang bag at may kinuhang isang maliit na bagay mula sa isang nakatagong bulsa. Ito ay isang itim na USB drive, maliit at tila walang halaga, ngunit ito ang naglalaman ng lahat ng dumi ng kumpanya, ang mga totoong resibo ng sugal ni Juancho at ang mga illegal na transaksyon ni Doña Consuelo na matagal na niyang iniipon bilang proteksyon. Akala nila ay bulag siya. Akala nila ay sapat na ang sampal at hiyaw para panghinaan siya ng loob. Hindi nila alam na ang bawat pagtitiis niya sa loob ng 6 na buwan ay may kaakibat na plano. Ang kanyang pananahimik sa gitna ng ballroom ay hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa pagtitimpi. Tumayo si Teresa at lumapit sa maliit na mesa ni Lola Idang.
Inilabas niya ang kanyang laptop na luma na ngunit gumagana pa. Habang isinasaksak niya ang USB, ang asul na ilaw mula sa screen ay tumama sa kanyang mukha, nagbibigay ng isang misteryosong kislap sa kanyang mga mata na kanina lamang ay puno ng pait. Ang akala niyo ay tapos na ang laban, pa. Bulong ni Teresa sa hangin habang ang kanyang mga daliri ay nagsisimulang sumayaw sa keyboard. Ngunit dito pa lang magsisimula ang totoong anibersaryo natin, Juancho. Sa labas ng bahay, isang itim na sasakyan, ang dahan-dahang dumaan sa madilim na eskinita. Ang ilaw nito ay panandali ang tumama sa bintana ni Teresa bago mabilis na humarurot palayo. Sa loob ng sasakyang iyon, isang lalaking may suot na salamin ang nagbaba ng kanyang telepono matapos kumuha ng litrato ng kinaroroonan ni Teresa. Sino ang nagpadala sa lalaking ito? At sapat ba ang mga dokumentong hawak ni Teresa laban sa kapangyarihan ng mga Valderrama na kayang bumili kahit ng batas? Bang! Huwag kang mag-alala, Mrs. Valderrama. Hindi lahat ng nakasuot ng kurbata ay kaaway. Ang baritono at kalmadong boses na iyon ay tila isang estrangherong himig sa gitna ng ingay ng mga batang naglalaro sa labas at ang tilaok ng mga manok sa eskinita. Napatigil ang kamay ni Teresa sa pagpiga ng kanyang basang Filipiniana sa isang plangganang puno ng bula. Ang maruming tubig na may bahid pa ng putik mula sa kalsada ay dahan-dahang tumulo mula sa kanyang mga daliri, tila ang mga pangarap niyang unti-unting nauubos. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Doon sa tapat ng bakod na gawa sa kinakalawang na yero nakatayo ang isang lalaking may tindig na hindi kabilang sa mundong iyon. Malinis ang pagkakaahit nito, maayos ang gupit ng buhok, at suot ang isang puting polo na tila hindi tinataablan ng alikabok ng baryo. Sa kanyang mga mata ay may kislap ng talino, ngunit may kasama ring misteryong hindi agad mabasa ni Teresa. Sino ka at paano mo nalaman ang lugar na ito? Ang tanong ni Teresa ay puno ng pag-iingat. Ang kanyang katawan ay automatikong tumigas, ang kanyang mga balikat ay tila naghanda para sa isa na namang pag-atake. Sa mundong iniwan niya, ang bawat estranghero ay may dalang kutsilyo sa likod ng kanilang mga ngiti. Ako si Attorney Timothy Reyes, isang human rights lawyer. Ang pakilala nito, habang dahan-dahang lumalapit, binabalanse ang kanyang hakbang sa baku-bakong lupa. Nakita ko ang balita sa telebisyon at ang mga posts sa social media ni Chona. Hindi mahirap hanapin ang kinaroroonan mo kung alam mo kung sino ang tatanungin sa mga palengke. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Teresa. Kung ganoon, alam mo na ang lahat. Alam mo na isa akong magnanakaw at isang asawang taksil ayon sa mga Valderrama. Bakit ka narito, para kumuha ng litrato at ibenta sa media? Or baka naman pinadala ka ni Doña Consuelo para piramahin ko na ang pagsuko sa lahat ng ari-arian ko? Hindi natinag si Timothy. Huminto siya sa sapat na distansya, hindi masyadong malapit, para takutin si Teresa, ngunit sapat para makita ang katapatan sa kanyang mga mata. Narito ako dahil alam ko ang amoy ng isang setup, Mrs. Valderrama. Sa dami ng kasong hinawakan ko, alam ko kung kailan ginagawang biktima ang isang inosente para pagtakpan ang mas malaking kasalanan. Gusto kitang tulungan, pro bono, walang bayad. Natawa ng bahagya si Teresa, isang tawang walang sayapuno ng pagdududa. Walang libre sa mundong ito, Attorney Reyes. Ano nung kapalit? Ang kaluluwa ko, ang mga huling sikretong hawak ko. Ang hustisya, maikling sagot ni Timothy. Ang kanyang boses ay tila may bigat ng katotohanan na sandaling nagpahinto sa pag-aalinlangan ni Teresa. Masyadong malakas ang mga Valderrama. Kailangan mo ng sandata at ako ang sandatang iyon. May hawak ka bang ebidensya, kahit ano na pwedeng magpabagsak sa kanila? Tumingin si Teresa sa direksyon ng maliit na bahay kung saan nakatago ang itim na USB drive. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. May kakaiba sa paraan ng pagsasalita ni Timothy, masyadong direkta, masyadong handa. Ngunit sa kabilang banda, siya lang ang tanging taong lumapit sa kanya na hindi may dalang pangungutya. Dahan-dahang lumapit si Timothy at yumuko para pulutin ang isang piraso ng damit ni Teresa na nahulog sa lupa. Pinagpagan niya ito ng buong ingat bago iniabot sa kanya. Ang init ng kanyang mga daliri, nang magdampi ang kanilang mga balat, ay nagdulot ng isang kakaibang kaba sa dibdib ni Teresa, isang pakiramdam ng pag-asa
na matagal na niyang ibinaon. Pag-isipan mo, Teresa, hindi mo kayang labanan ang dambuhala ng mag-isa, huling hirit ni Timothy bago iniabot ang kanyang business card. Tatawag ako bukas. Sana sa oras na iyon handa ka na ring magtiwala. Habang naglalakad si Timothy palayo, sinundan siya ng tingin ni Teresa hanggang sa mawala siya sa kanto. May kung anong bigat sa dibdib ni Teresa na tila nagsasabing ang pagdating ng lalaking ito ay magdadala ng mas malaking bagyo kaysa sa kanyang iniwan. Pagkasakay ni Timothy sa kanyang itim na sasakyan na nakaparada sa malayo, agad niyang inilabas ang kanyang telepono. Ang kanyang mukha na kanina lamang ay puno ng malasakit, ay biglang naging malamig at matalim. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-dial ng isang numero na hindi nakarehistro sa kanyang contact list. Nahanap ko na siya, ang maikli niyang pahayag sa kabilang linya. Ang tunog ng ulan na muling nagsisimulang pumatak sa bubong ng sasakyan ay tila sumasabay sa madilim niyang balak. Nasa akin na ang tiwala niya. Magsisimula na tayo sa ikalawang yugto ng plano. Siguraduhin niyo lang na handa na ang mga papeles para kay Doña Consuelo. Sino ba talaga si Timothy, isang anghel na tagapagligtas? O isa ring demonyong nagpapanggap para tuluyang ubusin ang natitirang lakas ni Teresa? Akala mo siguro ay nabaon mo na ako kasama ng mga basurang itinapon mo sa labas ng mansyon mo, nanay. Ang boses ni Timothy ay puno ng lason habang binibigkas niya ang salitang nanay. Mag-isa siya sa kanyang opisina sa Makati, isang silid na nababalot ng katahimikan, at ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang maliit na lampara sa kanyang mesa. Sa kanyang harap ay nakabukas ang isang lumang folder na may mga papel na naningilaw, na sa kalumaan isang birth certificate, kung saan ang pangalan ng ama ay blanco, ngunit ang pangalan ng ina ay malinaw na nakasulat Consuelo Valderrama. Ang bawat hininga ni Timothy ay tila may kasamang bigat ng nakaraan. Hinaplos niya ang isang maliit at kupas na litrato ng isang batang lalaki na nakatayo sa harap ng isang barong-barong malayo sa karangyaan ng mga Valderrama. Tila bumalik ang kanyang gunita noong siya ay 7 taong gulang pa lamang. Naaalala niya ang amoy ng mamahaling pabango ni Consuelo nang bisitahin siya nito sa probinsya, isang pagbisitang hindi dahil sa pagmamahal, kundi para bigyan ng kanyang tagapag-alaga ng pera upang manahimik. Naaalala niya ang malamig na tingin ng kanyang ina na para siyang isang pagkakamaling dapat burahin sa mapa ng kanyang marangyang buhay. You wanted me to disappear, right? Well, I'm back. And this time, I'm the one who will erase your precious legacy. Bulong ni Timothy sa hangin. Ang kanyang mga mata ay naglalayab sa galit na matagal niyang kinimkim. Para kay Timothy, si Teresa ay hindi lamang isang kliyente. Siya ang perpektong kasangkapan. Alam niyang si Teresa ang may hawak ng kaluluwa ng kumpanya, ang mga dokumentong kayang magpabagsak sa legal na pundasyon ng mga Valderrama. Kung makukuha niya ang tiwala ni Teresa, makukuha niya ang susi para pasukin ang kuta ni Consuelo. Hindi niya kailangan ng pera. Kailangan niya ang pagkilala, ang makita ang pagbagsak ng babaeng nagturing sa kanya na isang basura. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang mahinang pag-vibrate ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula kay Teresa. Attorney Reyes, handa na akong makipagkita bukas. Ibibigay ko na ang lahat ng kailangan mo. Isang madilim na ngiti ang sumilay sa labi ni Timothy. Inayos niya ang kanyang salamin at isinara ang folder. Ang bawat kilos niya ay tila isang kalkuladong hakbang ng isang manlalaro ng chess na malapit ng magsagawa ng checkmate. Patawad, Teresa. You are a good person, really. Pero sa giyerang ito, ang mga tulad mo ang unang kailangang isakripisyo, sabi niya sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay walang bakas ng emosyon, parang isang makina na nakatuon lamang sa iisang layunin. Tumayo siya at lumapit sa bintana, tinitingnan ang mga ilaw ng lungsod ng Makati. Sa malayo nakikita niya ang tuktok ng gusali ng Valderrama Enterprises, isang tore ng kasakiman na itinatag sa paghihirap ng iba. Kinuha niya ang isang lighter at sinilaban ng isang piraso ng papel na may sulat kamay ni Consuelo mula sa nakaraan. Pinanood niya ang apoy na dahan-dahang lumalamon sa bawat letra hanggang sa maging abo na lamang ito na tinangay ng hangin mula sa aircon. Ang plano ay plansado na. Bukas makukuha na niya ang USB drive. At kapag nasa kamay na niya iyon, wala nang makakapigil sa kanya
kahit pa ang konsensyang pilit na kumakatok sa kanyang puso tuwing naaalala niya ang malungkot na mga mata ni Teresa. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Timothy. Sa labas ng kanyang opisina, isang anino ang kanina pa nakikinig sa likod ng pinto. Ang tunog ng marahang paghakbang palayo sa carpet ay hindi niya narinig, ngunit ang panganib ay nagsisimula na ring gumapang patungo sa kanya. Sino ang nakikinig sa lihim ni Timothy? At kung malaman ni Teresa na ang kanyang tanging kakampi ay ang mismong dugo ng kanyang kaaway, magagawa pa kaya niyang magtiwala sa kahit na sino tahan? Itapon mo ang lahat ng basurang iyan, Bianca. Ayaw ko nang makakita o makakaamoy ng kahit anong bahid ng babaeng iyon sa pamamahay na ito. Ang boses ni Doña Consuelo ay kasing lamig ng marmol sa loob ng mansyon ng mga Valderrama. Habang binibigkas niya ang mga salitang iyon, marahan niyang hinahaplos ang kanyang mga daliri na puno ng diamante. Tila ba ang pagpapatapon sa mga gamit ni Teresa ay isang ritual ng paglilinis. Sa kanyang harap, si Bianca ay abala sa paghalungkat sa mga mamahaling bag at alahas na naiwan ni Teresa. Suot ang isang malaswang ngiti ng tagumpay. Mommy Consuelo, tingnan niyo oh. Pati pala itong limited edition na bag hindi niya naisama sa pagtakas niya. Tatawa-tawang sabi ni Bianca habang isinusukat ang isang gintong kwintas sa harap ng salamin. Masyado sigurong nagmamadali ang dakilang asawa ni Juancho na takasan ang mga kasalanan niya. Si Juancho ay nakaupo sa gilid, may hawak na baso ng whiskey. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagsisisi, bagkus ay puno ito ng pagkayamot. Dapat lang sa kanya iyan. Masyado siyang naging mapagmataas. Dahil siya ang humahawak ng pananalapi ng kumpanya, ngayon tignan natin kung saan siya pupulutin nang wala ang pangalan ko. Huwag kang kampante, Juancho, mana. Putol ni Doña Consuelo, ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim. Hanggat humihinga ang babaeng iyon, may banta sa atin. Kailangan nating siguraduhin na wala siyang mukhang maihaharap sa kahit na sino. Bianca, tawagan mo si Chona. Sabihin mo sa kanya na may bago tayong ebidensya ng mga nakatagong utang ni Teresa sa mga supplier. Ipakalat niyo na pati ang mga empleyado ay ninakawan niya. Habang nagdiriwang ang mga Valderrama sa loob ng kanilang marangyang kuta sa kabilang panig ng lungsod ng Bagyo, ay nagsisimula pa lamang humagupit sa maliit na tahanan ni Lola Aidang. Magnanakaw, lumabas ka dyan, Teresa. Huwag kang magtago sa saya ng matanda. Isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng gabi sa eskinita. Napatayo si Teresa mula sa kanyang kinauupuan nang marinig ang tunog ng isang malakas na pagtama ng bato sa kanilang pintuan. Ang kahoy na pinto ay umuga at ang alabok mula sa kisame ay dahan-dahang nalaglag sa kanilang hapagkainan. Sa labas, isang grupo ng mga lalaking bayaran at ilang mga kapitbahay na nabulag ng maling balita ni Chona ang nagkumpulan, may mga dalang sulo at mga basurang handang itapon. Teresa, huwag kang lalabas, hija. Mapanganib. Pakiusap ni Lola Idang, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakakapit sa braso ni Teresa. Hindi pwedeng dito lang tayo, na Idang. Ginigiba na nila ang natitirang kapayapaan niyo, sagot ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay naglalayab sa galit, hindi na para sa sarili, kundi para sa matandang babaeng wala namang kinalaman sa gulo. Binuksan ni Teresa ang pinto nang walang takot. Isang balisawsaw ng maruming tubig ang sumalubong sa kanya, dinaluyan ang kanyang muka at damit, ngunit hindi man lang siya kumurap. Ang mga tao sa labas ay pansamantalang natahimik nang makita ang kanyang tindig marumi basa, ngunit ang mga mata ay tila sa isang leon na handang manakmal. Sino ang nagpadala sa inyo? Si Juancho o ang matandang Consuelo. Ang boses ni Teresa ay mahinahon, ngunit may talim na tila humihiwa sa hangin. Kung sa tingin niyo ay mapapaalis niyo ako sa ganitong paraan, nagkakamali kayo. Sanay ako sa hirap, sanay ako sa putik. Pero ang sakta ng isang matandang walang kalaban-laban, yan ang hindi ko palalampasin. Isang lalaki ang humakbang pasulong at muling nagbato ng isang tumpok ng bulok na gulay na tumama sa balikat ni Lola Idang na nasa likuran ni Teresa. Ang matanda ay napadaing sa sakit at napaupo sa sahig. Doon ay tila may naputol na pisi sa loob ni Teresa. Hindi siya sumigaw, ngunit ang kanyang paglapit sa lalaki ay nagdulot ng takot sa huli na naging sanhi ng pag-atras nito. Umalis kayo rito bago ko tawagin ang mga pulis na hawak ko ang ebidensya ng mga ilegal ninyong gawain sa eskinita na ito. Pananakot ni Teresa kahit na wala siyang hawak na anuman sa sandaling iyon.
Nagsimulang magbulungan ang mga tao at dahan-dahang nagsialisan, natatakot sa kakaibang aura ng babaeng akala nila ay bagsak na. Habang bumabalik ang katahimikan, mabilis na lumapit si Teresa kay Lola Idang at niyakap ang matanda. Ang kanyang luha, na matagal niyang pinigilan, ay dahan-dahang pumatak at humalo sa dumi sa kanyang muka. Patawad, Nay Idang. Patawad dahil nadamay kayo sa kamandag ng mga Valderrama. Bulong niya habang hinahaplos ang namumulang balikat ng matanda. Sa di kalayuan sa loob ng isang itim na sasakyan, pinapanood ni Timothy ang buong eksena. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Nakita niya ang bawat detalye ng paghihirap ni Teresa at sa unang pagkakataon, ang kanyang determinasyong gamitin ng babae ay tila nayayanig ng isang hindi inaasahang emosyon. Masyado silang malupit, bulong ni Timothy sa sarili. Masyado silang kampante sa kanilang kapangyarihan. Kinuha niya ang kanyang telepono at may idinayal na numero. Baguhin ang plano, hindi na natin hihintayin ang susunod na linggo. Gusto kong simulan ang pagpapadala ng mga regalo sa opisina ni Juancho bukas na bukas din. Iparamdam niyo sa kanila na hindi lang si Teresa ang kaaway nila. Habang si Teresa ay abala sa paglilinis ng kanilang tahanan, hindi niya alam na ang bagyong kanyang kinakaharap ay magiging isang tsunami na lalamon sa lahat. Kasama na ang mga taong akala niya ay kanyang kakampi. Sino ang tunay na nagmamanipula sa mga tao sa eskinita? At hanggang kailan kayang tiisin ni Teresa ang pasakit bago siya tuluyang mawalan ng pag-asa sa katarungang kanyang hinahanap? Ang dating reyna ng korporasyon ngayon ay isa na lamang anino na nagtatago sa ilalim ng suot na uniforme ng isang hamak na tagalinis. Ang bawat hakbang ni Teresa sa pamilyar na pasilyo ng Valderrama Enterprises ay parang paglakad sa ibabaw ng mga nagbabagang uling. Ang suot niyang kupas na asul na uniforme ang face mask na halos tumatakip na sa kanyang buong mukha. At ang nakayukong ulo ay ang kanyang baluti, laban sa mga matang dati, ay nakatingala sa kanya ng may paghanga. Hindi sukat akalain ni Teresa na ang gusaling itinayo niya gamit ang sariling dugo at pawis ay kakailanganin niyang pasukin ng palihim. Tila isang magnanakaw sa sarili niyang tahanan. Huminto siya sa tapat ng pintuan ng archive room, isang madilim at maalikabok na silid sa dulo ng basement kung saan itinatambak ang mga lumang dokumento. Ang mga numerong dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan. Sa pagpapatakbo ng pananalapi ngayon, ay susi na lamang para buksan ang isang lihim na matagal nang ibinaon ng mga Valderrama. Nang marinig niya ang tunog ng pag-ikot ng kandado, mabilis siyang pumasok at isinara ang pinto. Ang amoy ng lumang papel at amag ay sumalubong sa kanya, tila ba ang silid na ito, ang libingan ng lahat ng kanyang pagsisikap. Gamit ang isang maliit na flashlight, sinimulan ni Teresa ang paghahanap. Ang bawat paglipat niya ng pahina ng mga ledger ay nagdudulot ng mahinang tunog na tila ba hininga ng mga multo ng nakaraan. Doon sa ilalim ng tumpok ng mga peking audit reports, nahanap niya ang isang itim na folder na may tatak ng isang offshore account. Habang binabasa ni Teresa ang mga numero, naramdaman niya ang unti-unting paglamig ng kanyang mga kamay. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, tila ba isang tambol na nagbababala ng panganib. 100 milyong piso, bulong ni Teresa sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. 100 milyong piso ang winaldas mo sa sugal, Juancho, habang ako ay nagpapakamatay sa pagtatrabaho para hindi tayo mabangkarote. Hindi lang ito simpleng pagkakamali. Ito ay isang sistematikong pagnanakaw sa kumpanya na ipinatong sa kanyang pangalan. Ang mga pirma niya ay naroon, ngunit alam ni Teresa na ang mga iyon ay hango sa mga blankong tseke na pinapirmahan sa kanya ni Doña Consuelo noong panahon ng krisis sa ilalim ng balat kayo ng tiwala at pagmamahal sa pamilya. Habang hinihimas niya ang mga dokumento, may isang maliit na detalye ang kumuha ng kanyang atensyon. Sa gilid ng isang lumang ledger, nakita niya ang isang maliit na drawing ng isang bulaklak. Isang sampagita na iginuhit niya noong unang taon niya sa kumpanya, noong panahong punong-puno pa siya ng pag-asa, at naniniwalang ang Valderrama ang kanyang magiging tunay na pamilya. Ang simpleng guhit na iyon ay tila isang sampal ng realidad,
Isang alaala ng kanyang kamangmangan na mas masakit pa kaysa sa anumang insulto ni Consuelo. Dali-dali niyang inilabas ang kanyang telepono para kuhanon ng larawan ang bawat pahina. Ang liwanag mula sa screen ay tumatama sa kanyang mukha, nagpapakita ng isang determinasyong wala ng bahid ng awa. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamadali, narinig niya ang isang tunog na nagpahinto sa kanyang hininga. Ang marahang paghakbang ng mga sapatos sa labas ng pinto. Ang tunog ay papalapit mabigat at sigurado. Mabilis na pinatay ni Teresa ang kanyang flashlight at nagtago sa likod ng isang mataas na estante ng mga kahon. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang paghinga kahit na ang tunog ng kanyang tibok ng puso ay tila nakakabingi sa loob ng tahimik na silid. Bumukas ang pinto. Isang anino ang dahan-dahang pumasok. Ang liwanag mula sa pasilyo ay lumikha ng isang mahabang figura sa sahig. Ang amoy ng isang pamilyar na pabango, isang matapang at mamahaling amoy na tila lason sa pang-amoy ni Teresa ay bumalot sa paligid. Alam kong nandito ka, Teresa. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ang malamig na boses ni Timothy ang bumasag sa katahimikan. Napahawak si Teresa sa kanyang dibdib. Paano siya nahanap ni Timothy? At mas mahalaga, kaninong panig ba talaga ang kinakatawan ng lalaking ito sa gitna ng kadiliman ng archive room? Habang papalapit ang mga hakbang ni Timothy sa kanyang pinagtataguan, naramdaman ni Teresa ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa folder, handang lumaban o tumakas, ngunit sa bawat segundong lumilipas, tila mas lalong sumisikip ang mundo para sa kanya. I can help you or I can call security right now. The choice is yours. Patuloy ni Timothy, ang kanyang boses ay tila isang tukso mula sa kadiliman. Sino ang nagsumbong kay Timothy tungkol sa balak ni Teresa? At kung mahuli siya sa loob ng silid na ito na nga ba ang katapusan ng kanyang pinaplano na paghihiganti? Huwag kang matakot, Teresa. Nandito ako hindi para saktan ka kundi para maging panangga mo. Ang boses ni Timothy ay mahinahon, tila isang mainit na kumot sa gitna ng nagyayelong takot ni Teresa sa loob ng archive room. Sa halip na tawagin ang security, dahan-dahang kinuha ni Timothy ang folder mula sa nanginginig na kamay ni Teresa at mabilis itong isinilid sa loob ng kanyang sariling briefcase. Ang bawat kilos niya ay tila isang sayaw ng isang taong sanay na sa panganib. Kailangang nating makaalis dito bago pa bumalik ang gwardiya at pata. Bulong ni Timothy habang hinahawakan ang siko ni Teresa para alalayan ito. Hindi alam ni Teresa kung bakit, ngunit sa gitna ng kanyang pagkalito, hinayaan niyang dalhin siya ng lalaking ito. Palabas ng gusali, dumaan sa mga fire exit na hindi binabantayan, hanggang sa marating nila ang kalsada kung saan nakaparada ang itim na sasakyan ni Timothy. Nang makabalik sila sa maliit na bahay ni Lola Idang, ang ulan ay tila nagpapahinga na rin, nag-iiwan na lamang ng malamig na simoy ng hangin. Naghanda si Lola Idang ng simpleng hapunan, isang mainit na lugaw at tuyo. Doon sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang bumbilya, nakaupo ang dalawa sa harap ng isang maliit na mesang kahoy. Bakit mo ginagawa ito, Timothy? Mahinang tanong ni Teresa habang tinititigan ang usok na lumalabas mula sa kanyang mangkok. Bakit mo isinasakripisyo ang career mo para sa isang babaeng hindi mo naman kakilala? Anong makukuha mo rito? Tumingin si Timothy ng diretso sa mga mata ni Teresa. Ang liwanag ng ilaw ay nagbibigay ng isang misteryosong kislap sa kanyang mga mata, isang anyo ng pagmamalasakit na tila ba totoo. Dahil nakikita ko ang sarili ko sa iyo, Teresa. Ang pakiramdam na itapon ng mga taong dapat ay nagpoprotekta sa iyo. Hindi mo kailangang dumaan dito ng mag-isa. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pagpatak ng tubig mula sa gripo sa labas. Sa gitna ng katahimikang iyon, dahan-dahang iniabot ni Timothy ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Teresa na nasa ibabaw ng mesa. Ang init ng kanyang palad ay nagpadaloy ng isang kakaibang kuryente sa buong katawan ni Teresa, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Teresa, may lamat ang buhok mo, bulong ni Timothy. Dahan-dahan niyang inayos ang isang lagaslas ng buhok na humaharang sa mukha ni Teresa at isinukbit ito sa likod ng kanyang tainga. Ang kanyang mga daliri ay sandaling nanatili sa balat ni Teresa, isang haplos na puno ng tila tunay na paghanga at pag-aalaga. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Teresa ang unti-unting pagtunaw ng kanyang mga harang.
Ang kanyang puso na binalot niya ng bakal ay tila nakahanap ng isang maliit na puwang para huminga. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang magtiwala. Ang USB, ang password nito ay ang petsa kung kailan ko unang nakilala si Juancho. Sabi ni Teresa ang kanyang boses ay tila isang pag-amin sa isang kasalanan. Inilabas niya ang maliit na itim na drive at dahan-dahang inilapag sa palad ni Timothy. Nandyan ang lahat, ang huling alas ko. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Timothy, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, ngunit hindi iyon napansin ni Teresa dahil sa bugso ng kanyang sariling emosyon. Mahigpit na isinara ni Timothy ang kanyang palad sa ibabaw ng USB drive, tila ba hawak na niya ang buhay ni Teresa. Huwag kang mag-alala, bukas na bukas din malalaman ng buong mundo ang katotohanan, pangako ni Timothy. Magpahinga ka na, Teresa. Iingatan ko ito. Nang makaalis si Timothy, nanatiling nakaupo si Teresa sa dilim. Ang haplos ng mga daliri ni Timothy sa kanyang mukha ay tila nararamdaman pa rin niya, ngunit kasama nito ay ang isang malamig na kaba na ayaw siyang tantanan. Sa loob ng kanyang isipan, isang tinig ang paulit-ulit na nagbabala, ngunit pilit niya itong ibinabaon sa ilalim ng kanyang kailangan sa isang kakampi. Habang nagmamaneho si Timothy palayo, kinuha niya ang kanyang telepono at may i-denial na numero. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng lumanay na ipinakita niya kay Teresa. Nasa akin na ang susi, Nanay Consuelo. Ngunit bago ko ito ibigay sa iyo, pag-usapan natin ang presyo ng aking pananahimik. Handa ka na bang makilala ang anak na itinapon mo sa putikan? Sa kabila ng lahat, hindi alam ni Timothy na ang USB drive na ibinigay ni Teresa ay may isang maliit at nakatagong trackers. Isang pain na sadyang inihanda ni Teresa kung sakaling ang kanyang tagapagligtas ay isa ring lobo na nagpapanggap na tupa. Sino ang tunay na mabibitag sa larong ito? Ang babaeng naghahanap ng katarungan o ang lalaking lulong sa paghihiganti? Mertatan, ipagpaumanhin niyo, Your Honor, ngunit ang hawak kong ebidensya ay hindi para sa depensa, kundi para sa panig ng hustisya na kumakatawan sa Valderrama Enterprises. Ang boses ni Timothy sa loob ng malamig na silid ng hukuman ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa gitna ng katahimikan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng hangin sa loob ng baga ni Teresa ay tila biglang naglaho. Nakaupo siya sa likod ng mesa ng depensa, suot ang isang simpleng puting blusa na maayos niyang pinlansya kaninang umaga, umaasang ito ang magiging simbolo ng kanyang bagong simula. Ngunit sa bawat salitang binibigkas ng lalaking nasa kanyang harapan, ang puting kulay na iyon ay tila unti-unting nababahiran ng dugo ng pagtataksil. Dahan-dahang tumayo si Timothy at lumapit sa mesa ng prosekusyon, ang panig ni na Doña Consuelo at Juancho. Sa harap ng hukom, inilapag niya ang itim na USB drive na ibinigay ni Teresa sa kanya kagabi. Ang kislap ng metal ng drive sa ilalim ng mga ilaw ng korte ay tila isang mapang-uyam na ngiti. Ang drive na ito ay naglalaman ng mga orihinal na dokumentong ninakaw ni Mrs. Valderrama mula sa server ng kumpanya. Patuloy ni Timothy, ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Dito rin makikita ang mga sulat kamay niyang plano kung paano ililipat ang pondo sa isang offshore account. I am submitting this as the definitive proof of her guilt. Napahawak si Teresa sa gilid ng mesa, ang kanyang mga kuko ay pilit na ibinabaon sa matigas na kahoy para lamang hindi siya tuluyang bumagsak. Tumingin siya kay Timothy, naghahanap ng kahit na anong senyales na ito ay bahagi lamang ng isang plano na baka nagkakamali lang siya ng rinig. Ngunit ang nakita niya ay isang lalaking ni hindi man lang kayang tumingin sa kanya, isang lalaking ang tanging focus ay ang nasisiyahang mukha ni Doña Consuelo sa kabilang panig ng silid. Timothy, anong ginagawa mo? Ang bulong ni Teresa ay halos hindi marinig, isang pira-pirasong tunog na puno ng pait. Sa kabilang panig nakita ni Teresa ang malapad na ngisi ni Juancho habang nakahilig sa balikat ni Bianca. Ang tagumpay sa kanilang mga mata ay tila isang malakas na sampal na paulit-ulit na tumatama sa kanyang mukha. Ang mga bulungan ng mga tao sa gallery, ang mga marites na hindi pinalampas ang pagkakataong masaksihan, ang kanyang pagbagsak ay tila mga bubuyog na nambubulabog sa kanyang isipan. Naramdaman ni Teresa ang unti-unting pamamanhid ng kanyang buong pagkatao.
Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabi ng pagpupuyat para sa kumpanya at ang huling natitirang tiwala na ibinigay niya kay Timothy ay tila isang malaking biro na ang punchline ay ang kanyang sariling pagkawasak. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na dumudurog sa kanyang dignidad. Ang malakas na tunog ng kahoy na pinukpok ng hukom sa kanyang mesa ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Teresa. Dahil sa bigat ng bagong ebidensyang ito, ang korte ay naglalabas ng warrant of commitment para sa pansamantalang pagkakakulong ng akusado habang tinatapos ang pag-verify sa mga dokumento, ang mariing pahayag ng hukom. Dahan-dahang lumapit ang dalawang pulis kay Teresa. Ang malamig na bakal ng posas nang dumampi ito sa kanyang mga pulso ay nagdulot ng isang matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Hindi siya lumaban. Hinayaan niya silang itayo siya habang ang kanyang paningin ay nananatiling nakako sa likod ni Timothy na ngayon ay nakikipagkamay na sa abogado ni Doña Consuelo. Habang inilalabas siya ng silid, dumaan siya sa harap ni Timothy. Huminto siya ng isang saglit sapat na para maramdaman ng lalaki ang kanyang presensya. Sana ay sapat ang halaga ng pagkatao ko para mabili ang iyong konsensya, Attorney Reyes. Mahinang sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay malamig at wala ng emotion, tila isang patay na naglalakad. Hindi sumagot si Timothy, ngunit ang kanyang panga ay nagigting at ang kanyang mga mata ay sandaling pumikit ng mariin. Sa labas ng korte, sinalubong sila ng mga kislap ng kamera ng media. Si Teresa na dati ay laging nasa unahan ng mga tagumpay ng Valderrama, ngayon ay itinatago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang mga nakaposas na kamay. Ngunit sa gitna ng kahihiyan, isang bagay ang nananatiling buhay sa loob niya, isang maliit na apoy na hindi kayang patayin ng anumang ulan o pagtataksil. Habang isinasara ang pinto ng sasakyan ng pulis, isang huling tingin ang ibinigay ni Teresa sa gusali ng hukuman. Iniisip niya si Lola Idang, ang itim na USB drive at ang tracker na lihim niyang itinago. Ngunit sapat ba ang huling alas na ito para iligtas siya mula sa rehas na ngayon ay naghihintay sa kanya? O ang pagtitiwala niya kay Timothy, ang magiging huling pagkakamali na hinding-hindi na niya mababawi? Ang bawat hininga ni Teresa sa loob ng masikip na selda ay tila may kasamang amoy ng kalawang at basang semento. Ang malamig na sahig ay nanunuot sa kanyang manipis na blusa, ngunit hindi niya maramdaman ang ginaw ng gabi. Ang mas nararamdaman niya ay ang nakabibinging katahimikan ng apat na sulok ng rehas na tila dahan-dahang lalamon sa kanyang buong pagkatao. Sa gitna ng kadiliman, pumasok sa kanyang alaala ang imahe ng kanyang ama, isang simpleng guro sa probinsya na walang ibang ipinamana sa kanya kundi ang dangal. Teresa, ang katarungan ay parang ginto. Madalas nitong sabihin noon, habang nagpapahinga sila sa ilalim ng puno ng mangga. Maaari itong itago, maaari itong dumiha sa putik, ngunit hinding-hindi ito mawawalan ng ningning. Ang mahalaga ay huwag kang yuyuko sa harap ng kasinungalingan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Teresa. Sa loob ng 30 taon, yumuko siya. Yumuko siya para kay Juancho, para kay Doña Consuelo, at para sa pamilyang akala niya ay kabilang siya. At ngayong nasa pinakamababang antas na siya ng kanyang buhay, doon niya naramdaman ang isang kakaibang lakas. Isang uri ng katatagan na tila bakal na pinanday sa apoy ng pagtataksil. Ang mahinang tunog ng mga hakbang sa pasilyo ay bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Ang bawat paglapat ng sapatos sa sahig ay tila isang babala. Huminto ang mga hakbang na iyon sa tapat ng kanyang selda. Sa likod ng mga rehas tumambad ang mukha ni Timothy. Ang liwanag ng isang lumang bumbilya sa labas ay nagbibigay ng mahahabang anino sa kanyang mukha, dahilan upang magmukha siyang isang demonyong nagmamasid sa kanyang biktima. Anong pakiramdam, Teresa? Ang boses ni Timothy ay mahinahon, ngunit may talim ng pangungutya. Mula sa penthouse ng Valderrama Enterprises patungo sa isang maduming selda. Masyado bang masakit ang realidad? Dahan-dahang tumayo si Teresa. Inayos niya ang kanyang nagusot na damit at hinarap ang lalaki ng may taas noong dignidad. Walang bakas ng luha sa kanyang mga mata, walang panginginig sa kanyang boses. Ang kanyang katahimikan ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ni Timothy. Bakit ka narito, Timothy? Tanong.
Tanong ni Teresa. Narito ka ba para panoorin ang pagkawasak ko? O baka naman hindi ka makatulog dahil sa bigat ng perang ibinayad sa iyo ni Consuelo? Bahagyang natawa si Timothy ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata, isang anyo ng pagkabahala na sinisikap niyang itago sa likod ng kanyang mapagmataas na tindig. I am a businessman, Teresa. You were just a bad investment. Mas pinili ko ang panig na may kasiguraduhan. You should have known better than to trust a stranger like me. You're right, bulong ni Teresa, habang dahan-dahang lumalapit sa mga rehas. Ang kanyang mukha ay halos ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ni Timothy. Nakita niya ang bawat maliit na paggalaw ng mga mata ng lalaki, ang bahagyang pag-igting ng panga nito. Nagkamali ako, akala ko ay may puso ka sa likod ng katalinuhan mo, pero sa totoo lang, mas naaawa ako sa iyo kaysa sa sarili ko. Kumunot ang noo ni Timothy. Naawa you are behind bars at ako ang malaya. Bakit ka maaawa sa akin? Dahil malaya ka nga pero habang buhay ka namang magiging bilanggo ng sarili mong pagtataksil. Sagot ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan sa kabila ng hina nito. At dahil hindi mo alam, Timothy, ang perang tinanggap mo ay ang siyang magiging mitsa ng sarili mong pagbagsak. Isang saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng tubig na pumapatak mula sa isang gripo sa malayo. Bawat patak ay tila isang segundo ng orasan na nagbibilang ng oras. Nakita ni Teresa ang pagbabago sa mukha ni Timothy, ang kanyang pagiging kampante ay tila yunti-unting naglalaho, napapalitan ng isang hindi maipaliwanag na takot. Teresa mired Timothy ng direkta sa mga mata, isang ngiting punong-puno ng misteryo at katiyakan ang sumilay sa kanyang labi. Salamat, Timothy. Salamat sa pagpapakita ng tunay mong kulay. Dahil kung hindi mo ito ginawa, hindi ko malalaman kung gaano ako katapang para durugin ang mga tulad nyo. Tinalikuran ni Teresa ang lalaki at bumalik sa kanyang kinauupuan sa sulok ng selda. Hindi na siya lumingon muli kahit naramdaman niyang nanatili pa doon si Timothy. Nang ilang sandali bago mabilis na naglakad palayo ang tunog ng kanyang mga hakbang, ay tila nagmamadali, tila ba tinatakasan ng isang multong hindi niya makita. Sa loob ng kanyang bulsa, hinawakan ni Teresa ang isang maliit na piraso ng papel na ibinigay sa kanya ng isang gwardya na lihim na binayaran ni Lola Idang. Isang mensahe na naglalaman ng 3 salita lamang, "The tracking is live." Habang ang gabi ay lumalalim, si Teresa ay nanatiling gising. Ang selda na akala ng marami ay kanyang libingan ay naging kanyang bagong kuta. Sa labas ang mga Valderrama ay nagdiriwang ngunit hindi nila alam na ang kanilang pinakamalaking pagkakamali ay ang iwanang buhay, ang isang babaeng wala nang natitira, kundi ang kanyang katarungan. Hindi sapat ang laya kung ang iyong pangalan ay nananatili pang nakabaon sa putikang likha ng iba. Ang tunog ng pag-ikot ng susi sa kandado ng selda ay tila isang hudyat ng muling pagsilang para kay Teresa. Sa harap ng mga rehas nakatayo ang isang babaeng may pilak na buhok at tindig na puno ng awtoridad, si Mrs. Elena Hernandez, ang pinakamatandang shareholder ng Valderrama Enterprises at ang tanging tao na hindi kailanman nalinlang ng mga mabulaklak na salita ni Doña Consuelo. Tapos na ang pagtitiis mo, Teresa. Hindi ko hahayaang mabulok sa ganitong lugar ang babaeng nagligtas sa kumpanya ko ng higit sa 10 beses. Ang boses ni Mrs. Hernandez ay puno ng pinal na desisyon. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang mga papeles ng piyansa na nagkakahalaga ng milyon-milyon, isang halagang handa niyang ilabas para sa katarungan. Nang makalabas si Teresa sa presinto, ang sariwang hangin ng madaling araw ay humalik sa kanyang mukha. Wala siyang dalang kahit ano kundi ang kanyang dangal at ang mitya ng isang plano na handa ng sumabog. Isinakay siya ni Mrs. Hernandez sa isang sasakyan patungo sa isang ligtas na bahay sa labas ng lungsod, malayo sa mga mata ng mga Valderrama. "Anong balak mo ngayon, Teresa?" tanong ni Mrs. Hernandez habang binibigyan siya ng isang baso ng mainit na tsa. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa labi ni Teresa. "Gagamitin ko ang kanilang sariling lason laban sa kanila, Elena. Sisimulan natin sa pinakamalakas nilang sandata, ang ingay ng publiko." Kinabukasan, sa isang liblib na coffee shop sa kanto ng isang tahimik na kalsada, nakaupo si Teresa habang hinihintay ang kanyang biktima.
Hindi nagtagal pumasok ang isang babaeng balisa, ang mga mata laging nakatingin sa kanyang telepono at tila uhaw sa anumang impormasyon na magpapatanyag sa kanya si Chona, ang utak sa likod ng pinakasikat na blind item page sa social media. Mrs. Valderrama, akala ko ba ay nasa loob ka pa? Ang boses ni Chona ay puno ng pagkagulat at excitement. Inilabas niya agad ang kanyang telepono, handang kumuha ng litrato. Itago mo ang telepono mo, Chona, kung gusto mo ng balitang magpapatumba sa lahat ng posts mo nitong nakaraang buwan. Malamig na utos ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila isang magnet na humigop sa atensyon ng babae. Lumapit si Teresa at may inilabas na isang sobrang puno ng mga larawan. Ang mga larawang iyon ay hindi tungkol sa kumpanya, kundi tungkol sa mga lihim na pagkikita ni Bianca, ang bagong paborita ni Juancho sa isang lalaking kilala sa mundo ng sindikato ng sugal. Ang mga kuha ay malinaw ang paglalapat ng kanilang mga labi sa loob ng isang madilim na sasakyan at ang palitan ng mga bag na puno ng pera. Isang linggo na itong nangyayari habang si Juancho ay abala sa pagdiriwang ng pagkapanalo sa korte. Bulong ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng mapang-akit na talim. Si Bianca ay hindi lang basta kalaguyo, siya ang leak sa kumpanya na ginagamit ang pera ni Juancho para tustusan ang kanyang tunay na mahal sa buhay. Nanlaki ang mga mata ni Chona. Ang kanyang mga daliri ay tila nanginginig sa excitement. Sigurado ka ba rito, Mrs. Valderrama? Kapag naipost ko ito, sasabog ang buong Manila. Iyon ang gusto ko, Chona. Ipamahagi mo ang katotohanan. Iparinig mo sa lahat ang tunog ng pagguho ng isang huwad na paraiso, sabi ni Teresa habang dahan-dahang tumatayo. Ngunit huwag mong babanggitin ang pangalan ko. Hayaan mong isipin nilang ang tadhana mismo ang naniningil sa kanila. Nang makaalis si Teresa, naiwang nakatitig si Chona sa mga larawan. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang sumayaw sa screen ng kanyang telepono, bumubuo ng isang post na may titulong "Ang Reyna ng Mansyon, May Ibang Hari sa Dilim." Pagkalipas lamang ng isang oras, ang post ni Chona ay naging viral. Ang bawat share at comment ay tila mga hiyaw ng mga taong dati ay humuhusga kay Teresa, ngunit ngayon ay ibinabaling ang kanilang galit sa bagong biktima. Ang ingay sa social media ay umabot hanggang sa loob ng mansyon ng mga Valderrama. Sa gitna ng kanyang bagong silid, nakita ni Bianca ang post. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at ang kanyang telepono ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang tunog ng pagbagsak ng gadget sa sahig ay tila ang unang bitak sa kanyang perpektong plano. Sa kabilang banda, si Juancho ay kasalukuyang nasa gitna ng isang pulong nang pumasok ang kanyang sekretarya na may dalang balitang magpapabago sa kanyang mundo. Ang galit sa kanyang mga mata nang makita ang post ay tila isang apoy na handang tumupok sa lahat ng nasa paligid niya. Ngunit si Teresa, habang pinapanood ang kaguluhan mula sa kanyang tahimik na silid, ay may isa pang sorpresa na nakahanda. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula sa kanyang lihim na tracker. "Timothy is at the Valderrama mansion. He is handing over the papers now." Isang malamig na kaba ang nanahan sa dibdib ni Teresa. Sapat na ba ang kaguluhang nilikha niya kay Bianca para gambalain ang huling hakbang ni Timothy O? Baka naman ang pagsabog na ito ay lalong magpabilis sa pagluluto ng kanyang sariling kamatayan sa kamay ng lalaking minsan niyang pinagkatiwalaan. Walang hiyang babae ka. Akala ko ba ay ako lang? Akala ko ba ay ligtas ako sa piling mo? Ang boses ni Juancho ay parang kulog na yumanig sa mga dingding ng marangyang mansyon ng mga Valderrama. Sa gitna ng salas, ang isang mamahaling florera na gawa sa kristal ay tumama sa sahig, nagkadurog-durog sa libu-libong piraso na tila sumisimbolo sa mabilis na pagkawasak ng kanilang huwad na kapayapaan. Walang ingay ng pagsabog, ngunit ang bawat piraso ng kristal na tumalsik sa paanan ni Bianca ay sapat na para magdulot ng matinding panginginig sa buong katawan ng babae. Hawak ni Juancho ang kanyang telepono, ang screen ay maliwanag na nagpapakita ng post ni Chona. Ang mga larawan ni Bianca na kahalika ng ibang lalaki ay tila mga saksak sa pride ni Juancho. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit, ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na sa tindi ng tension. "Juancho, makinig ka muna. Set up lang yan ni Teresa.
Alam mong desperada ang babaeng iyon na sirain tayo. Ang boses ni Bianca ay humihikbi, ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang ganda ay hindi na sapat para paamuhin ang galit ng isang lalaking naramdamang naging tanga sa harap ng buong mundo. Huwag mo akong gamitan ng mga luhang iyan, Bianca. Ang mga larawan ay hindi nagsisinungaling. Sigaw muli ni Juancho habang itinutulak ang isang silya. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang posisyon ni Teresa, ang mga alahas niya. Pati ang dangal ng pamilyang ito, itinaya ko para sa iyo. Sa itaas ng hagdanan nakatayo si Doña Consuelo. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng malamig na puot. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mga rosaryo. Ang bawat butil ay ibinabaon niya sa kanyang palad hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang sakit na idinudulot ng mga butil sa kanyang balat ay ang tanging paraan niya para hindi tuluyang mawalan ng kontrol. Tumahimik kayong dalawa. Ang ingay niyo ay abot hanggang sa kalsada. Ang boses ni Doña Consuelo ay hindi malakas ngunit may bigat na nagpatahimik sa buong silid. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Ang bawat hakbang niya ay tila isang hatol ng kamatayan. Juancho, ayusin mo ang sarili mo. At ikaw, Bianca, umalis ka sa paningin ko bago ko maisipan na ipakaladkad ka palabas ng subdivision na ito. Pero Mommy Consuelo, huwag mo akong matawag-tawag na Mommy. Putol ng matandang babae. Ikaw ay isang basura na pinitas lang namin sa tabi-tabi para pasayahin ang anak ko. Ngayong napatunayan mong ikaw ay isang anay sa aming pundasyon, wala ka ng halaga sa akin. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, ang tunog ng pagbukas ng malaking pinto ng mansyon ay bumasag sa tensyon. Pumasok si Timothy, suot ang kanyang madilim na suit at isang ngiting tila nanunuya sa lahat ng naroon. Hawak niya ang mga papeles na naglalaman ng huling pirma para sa paglilipat ng mga share ni Teresa sa kanyang pangalan. Mukhang napakasaya ng pagtitipon niyo rito. Wika ni Timothy, ang kanyang boses ay tila isang malamig na simoy ng hangin na nagdala ng mas malaking panganib. Sayang naman kung maantala ang ating business transaction dahil sa isang munting domestic scandal. Lumapit si Timothy kay Doña Consuelo at inilapag ang mga papeles sa ibabaw ng mesa. Narito na ang mga papeles, nanay. Ang kumpanyang pinakaingatan mo ay nasa kamay ko na ngayon. Ngunit may isang maliit na kondisyon na hindi natin natalakay sa telepono. Tumingin si Doña Consuelo ng matalim kay Timothy. Anong kondisyon? Ibinigay ko na sa iyo ang lahat ng perang hiningi mo. Hindi pera ang kailangan ko ngayon, bulong ni Timothy, habang yumuyuko, para mapantayan ang mukha ng matanda. Gusto ko ang pangalang Valderrama. Gusto ko ang pagkilala na ako ang tunay na tagapagmana. At kung hindi mo ibibigay iyon ang post ni Chona, ay magiging barya lamang kumpara sa ilalabas kong dokumento tungkol sa kung paano mo itinapon ang sarili mong anak sa isang ampunan sa probinsya, 30 taon na ang nakalilipas. Nawalan ng kulay ang mukha ni Doña Consuelo. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang rosaryo sa kanyang kamay ay tuluyang nalaglag sa sahig, lumikha ng isang mahinang tunog ng mga butil na nagkakarambola sa marmol. Sa unang pagkakataon, ang reyna ng mga Valderrama ay nakakita ng isang kaaway na hindi niya kayang bayaran o takutin. Sa labas ng mansyon, ang langit ay nagsisimulang magdilim muli. Ang bawat tao sa loob ng silid na iyon ay nakatali sa kani-kanilang mga sekreto, tila mga bilanggo sa isang palasyong unti-unti nang nilalamon ng apoy. Sino ang unang susuko sa gitna ng nagbabagang katotohanan? At sa oras na malaman ni Juancho na ang lalaking tinatawag niyang kakampi ay ang kapatid na pilit na itinago ng kanyang ina, magagawa pa kaya nilang iligtas ang kumpanyang pilit nilang ninakaw kay Teresa? Ang katahimikang namayani pagkatapos ng pagbabanta ni Timothy ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigawan. Ito ang katahimikan bago ang huling pagguho ng kaharian ng mga Valderrama. Ito ang gabi ng ating tagumpay, isang gabi kung saan ang bawat lamat sa pangalang Valderrama ay tuluyan na nating mabubura. Ang tinig ni Doña Consuelo ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, kasing kintab ng mga kristal na chandelier na nakasabit sa kisame. Ang lahat ng matatayog na tao sa lipunan ng Maynila ay naroon, may hawak na baso ng champagne, nakasuot ng mga hiyas na kumukititap sa ilalim ng mga ilaw. Ngunit sa likod ng marangyang pagtitipon ng bawat ngiti
ay tila isang maskara na pilit na itinatago ang baho ng mga sikretong nagsisimula ng bumulwak. Ang okasyon ay ang formal na anunsyo ng bagong chief strategist ng kumpanya si Attorney Timothy Reyes. Sa paningin ng publiko ito ay isang matalinong hakbang sa negosyo. Ngunit para sa mga Valderrama ito ay isang pagsuko sa ilalim ng banta ng blackmail. Si Juancho ay nakatayo sa isang sulok, ang kanyang mukha ay madilim at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhing nakatuon kay Timothy. Ang kanyang panga ay nag-iigting sa tuwing makikita niya ang lalaking ito na tumatayo sa tabi ng kanyang ina, tila ba ito na ang bagong paboritong anak. Si Bianca naman ay wala roon tuluyan na siyang itinapon ni Consuelo sa kalsada matapos ang iskandalong inilabas ni Chona at ang tanging naiwan sa kanya ay ang pait ng pagkatalo. Ladies and gentlemen, patuloy ni Doña Consuelo habang itinataas ang kanyang baso. Sa gabing ito, hindi lang natin ipinagdiriwang ang ating katatagan, kundi pati na ang kinabukasan ng ating imperyo. To the Valderramas, to the Valderramas. Ang sabay-sabay na tugon ng mga panauhin, ang tunog ng mga basong nagtatama, ay tila isang masayang musika, ngunit para kay Timothy, ang tunog na iyon ay tila mga kadena na lalong humihigpit sa kanyang leeg. Nakatayo siya doon, suot ang kanyang pinakamahal na suit, ngunit ang kanyang kalooban ay puno ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagduduwal. Sa tuwing titingin siya sa mga mata ni Consuelo, nakikita niya ang isang bahagi ng kanyang sarili na kinamumuhian niya. Sa gitna ng kasiyahan, ang malaking pinto ng mansyon ay dahan-dahang bumukas. Isang courier na naka-uniforme ang pumasok, may dalang isang malaking kahon na nakabalot sa itim na papel at may pulang laso. Ang bawat hakbang ng lalaki sa marmol na sahig ay tila isang mabigat na pintig na kumuha sa atensyon ng lahat. Para kay Doña Consuelo Valderrama, isang regalo mula sa isang lihim na tagahanga, ang maikling pahayag ng courier bago ilapag ang kahon sa gitna ng silid. Natahimik ang lahat. Ang bawat hininga ay tila pinigil habang dahan-dahang lumalapit ang matandang babae sa kahon. Ang kanyang mga daliri na pinalalamutian ng mga mamahaling diamante ay nanginginig ng bahagya habang hinihila ang laso. Sa kanyang isipan, inakala niya na ito ay isa lamang sa mga suhol o regalo mula sa mga taong gustong makuha ang kanyang pabor. Nang bumukas ang kahon, hindi hiyas o mamahaling alak ang tumambad. Sa loob ay may isang antigong orasan na may digital na display, sa harap isang orasan na walang mga kamay, kundi mga numerong kulay pula na nagbibilang ng pabalik. 30 minuto ahead. Bulong ni Juancho habang sumisilip sa kahon. Ano itong kalokohan na ito, aha? Ngunit ang pansin ni Doña Consuelo ay nakatuon sa isang maliit na card na kasama ng regalo. Ang sulat kamay ay pamilyar, maayos, matikas at puno ng katarungan. Ang oras na ninakaw nyo ay may katapat na kabayaran. Sa paghinto ng orasang ito, ang bawat pader na itinayo nyo sa kasinungalingan ay tuluyan ng guguho. Happy anniversary, Doña Consuelo. Ang bawat pagpalit ng numero sa screen, 29 na minuto at 59 na segundo, 58, 57 ay tila isang malupit na tibok ng pusong bakal na naririnig sa buong silid. Walang tunog ng pagtiktak, ngunit ang visual na pagbilis ng bawat segundo ay nagdulot ng isang matinding tensyon na tila ba ang hangin sa loob ng mansyon ay biglang naubos. Teresa, ang pangalang binigkas ni Consuelo ay tila isang sumpa na lumabas sa kanyang tuyong labi. Ang kanyang rosaryo ay muling lumabas mula sa kanyang bulsa, ang kanyang mga daliri ay nagsimulang gumalaw sa bawat butil ng mabilis, tila ba humihingi ng protection sa isang panganib na hindi niya nakikita. Mabilis na nilapitan ni Timothy ang orasan, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Alam niya ang ibig sabihin nito. Hindi ito bomba na sasabog sa apoy, kundi isang bomba ng impormasyon na nakatakdang ilabas sa publiko. Sa oras na tumama ang mga numero sa zero, kailangang nating itigil ito, Juancho, tawagan mo ang IT department. Ngayon din, sigaw ni Timothy, ang kanyang pagiging kalmado ay tuluyan ng naglaho. Ngunit ang bawat panauhin ay tila naging rebulto sa kani-kanilang kinatatayuan, nakatitig sa pulang liwanag ng orasan na tila ba hipnotismo ng kanilang sariling katapusan. Ang bawat segundo na nawawala
ay tila isang piraso ng kanilang kapangyarihan na unti-unting tinatangay ng hangin. Sa labas ng mansyon nakatayo si Teresa sa dilim sa ilalim ng isang puno ng mangga kung saan hindi siya makikita ng mga gwardya. Hawak niya ang kanyang telepono, ang screen ay nagpapakita rin ng parehong countdown. Ang kanyang mukha ay kalmado tila isang dagat bago ang isang tsunami. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 30 taon ay nagtatapos sa 30 minutong ito. Ang orasan ay hindi hihinto para sa sinuman, Consuelo Tan. Bulong ni Teresa sa kadiliman. Hindi para sa iyong pera at lalong hindi para sa iyong mga kasinungalingan. Saan hahantong ang countdown na ito? Sa paghinto ng huling segundo, mailalabas nga ba ni Teresa ang katarungang matagal nang ninakaw sa kanya? O mayroon pang huling alas na itinatago si Timothy laban sa kanya? Ang pulang liwanag ng orasan ay patuloy na naglalaro sa mga mukha ng mga Valderrama, nagpapakita ng kanilang tunay na anyo, ang anyo ng takot na matagal na nilang pilit na ibinabaon sa ilalim ng kanilang mga ginto. 0. Sa pagpikit ng huling pulang numero sa orasan, ang buong mansyon ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang bawat chandelier na kanina ay nagbibigay ng nakasisilaw na liwanag, ay biglang namatay, iniwan ang lahat sa gitna ng kadiliman, na tila ba ang buong mundo ay huminto sa paghinga. Walang tunog ng pagsabog, walang gulo, ngunit ang bawat panauhin ay naramdaman ang bigat ng isang paparating na sakuna. Pagkalipas ng ilang segundo, ang malalaking LED screen sa paligid ng ballroom na kanina ay nagpapakita ng mga tagumpay ng Valderrama Enterprises ay biglang nabuhay muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi mga graph o larawan ng mga proyekto ang lumabas. Ang bumungad sa lahat ay isang malinaw na video mula sa loob ng opisina ni Doña Consuelo. Hindi mo ba naintindihan, Timothy? Teresa was just a sacrificial lamb. Kailangan nating iligtas ang kumpanya mula sa utang ni Juancho at ang pinakamadaling paraan ay gawin siyang kriminal. Ang boses ni Doña Consuelo sa video ay malinaw, walang bahid ng pag-aalinlangan at puno ng katarayan, na tila ba ang buhay ng isang tao ay barya lamang sa kanyang palad. Nakita ng lahat kung paano inabot ng matanda ang isang makapal na sobre kay Timothy. At ang ebidensya, ang mga dokumentong ipapasa natin sa korte. Ang tanong ni Timothy sa video, ang kanyang boses ay tila isang mangingisda na naglalatag ng lambat. Lahat iyon ay plansado na. I had the signatures forged months ago. She trusted me so much, she didn't even look at what she was signing. Sagot ni Consuelo habang tumatawa ng mahina, isang tawang tila galing sa ilalim ng lupa. Teresa is too kind for her own good. At sa mundong ito, ang mga tulad niya ay tadhana ng tapakan. Ang bawat panauhin sa ballroom ay napasinghap. Ang mga baso ng champagne ay tila nakalimutan na sa kanilang mga kamay. Ang mga camera ng media na naroon para sa anibersaryo ay mabilis na itinuon ang kanilang mga lens sa malaking screen. Ang bawat salitang lumalabas sa video ay tila mga bala na tumatama sa pundasyon ng mansyon. At paano naman ako, nanay? Ang sunod na tanong ni Timothy sa screen. Paano ang anak na itinapon mo sa probinsya para hindi masira ang imahe ng mga Valderrama? Tumigil ang lahat nang marinig ang salitang nanay. Ang bulungan ng mga marites ay tila isang malakas na hangin na humahagupit sa buong silid. Tumingin ang lahat kay Doña Consuelo, na ngayon ay nakatayo sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi maipaliwanag na takot. Mistakes happen, Timothy. Ang pagluwal ko sa iyo ang pinakamalaking pagkakamali ng kabataan ko. But look at you, now you're a lawyer. Binayaran kita para manahimik, hindi ba? Ang malupit na sagot ni Consuelo sa video. Sa sandaling iyon, ang pinto ng mansyon ay bumukas ng malakas. Hindi isang tao ang pumasok, kundi ang katarungan na matagal nang naghihintay sa labas. Isang grupo ng mga operatiba mula sa Bureau of Internal Revenue at mga pulis na may dalang warrant ang pumasok sa ballroom. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa marmol ay tila isang martsa ng kamatayan para sa dangal ng mga Valderrama. Doña Consuelo Valderrama at Juancho Valderrama, narito kami para sa inyong pag-aresto dahil sa tax evasion, falsification of documents at pagnanakaw ng pondo ng kumpanya, ang mariing pahayag ng opisyal. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang pumasok si Teresa. Hindi siya nakasuot ng mamahaling damit, kundi isang simpleng asul na dress.
ngunit ang kanyang tindig ay mas matayog pa sa anumang korona. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pait ngayon, ay payapa na tila isang dagat matapos ang bagyo. Lumapit si Teresa kay Doña Consuelo. Ang matandang babae ay nanginginig, ang kanyang mga hiyas ay tila nagiging pabigat sa kanyang katawan. Walang galit sa mukha ni Teresa, tanging isang malalim na habag para sa isang reynang nawalan ng kaharian. Ang orasan ay huminto na, Consuelo. Mahinang sabi ni Teresa, sapat na para marinig ng matanda. Ang katotohanan ay hindi kailangang sumigaw para pakinggan. Kailangan lang nitong maghintay. Tumingin si Teresa kay Timothy, na ngayon ay nakatayo rin sa gilid. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at kalituhan. Ang bawat plano niya para sa paghihiganti ay naging bahagi ng mas malaking plano ni Teresa para sa katarungan. Salamat, Timothy, bulong ni Teresa. Salamat dahil sa huli pinatunayan mo na ang dugo ay hindi sapat para gawing pamilya ang isang tao. Ang tunay na pamilya ay nabubuo sa katapatan, hindi sa kasinungalingan. Habang pinalalabas sina Juancho at Consuelo na may mga posas sa kamay sa harap ng mga kumukutitap na flash ng camera, ang bawat hiyaw ng mga tao ay tila mga alon na nagtatangay sa mga basura ng nakaraan. Ang Imperyong Valderrama ay gumuho sa loob lamang ng 30 minuto, hindi dahil sa lakas ng labas, kundi dahil sa kabulukan ng loob. Sa labas ng mansyon muling pumatak ang ulan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tila mga karayom na tumutusok, kundi isang basbas na naguhugas sa lahat ng dumi. Anong mangyayari kay Timothy matapos ang kanyang pagtataksil na naging susi sa katarungan? At si Teresa, sa gitna ng kanyang muling pagsilang, handa na nga ba siyang talikuran ng lahat para sa isang bagong simula? O meron pa ring multo ng nakaraan na susunod sa kanya? Ang ingay ng mga sirena ng pulis sa labas ng mansyon ay tila isang malupit na uyayi na nagpapatulog sa 30 taon ng kasakiman. Sa loob ng malawak na salas, ang bawat hakbang ng mga operatiba na nag-iimbentaryo ng mga kagamitan ay tila mga tunog ng martilyo na ipinapako ang kabaong ng dangal ng mga Valderrama. Bitawan niyo ako! Hindi niyo ba alam kung sino ang kinakausap niyo? Ako ang may-ari ng kumpanyang ito. Ang sigaw ni Juancho ay puno ng desperasyon habang pilit niyang iwinawagayway ang kanyang mga kamay na ngayon ay nakagapos sa bakal. Ang kanyang mukha na dati ay laging nakataas ang noo, ngayon ay basa ng pawis at luha ng kahihiyan. Diyan ka nagkakamali, Juancho. Ang malamig na tinig ni Teresa ay bumasag sa kanyang pagwawala. Nakatayo si Teresa, ilang hakbang mula sa kanya, ang kanyang mga kamay ay nasa likuran at ang kanyang paningin ay puno ng isang malalim na pagod. Wala ka ng pag-aari. Ang kumpanya, ang mansyong ito, pati na ang kalayaang matagal mong inabuso, lahat iyan ay binabawi na ng katotohanan. Tumingin si Juancho kay Bianca na ngayon ay nakaupo rin sa isang sulok na kaposas at pilit na itinatago ang mukha sa likod ng kanyang mahabang buhok. Ikaw, kasalanan mo ang lahat ng ito kung hindi dahil sa iyo at sa mga ilegal na transaksyong ipinagawa mo sa akin para tustusan ang luho mo, hindi tayo aabot sa ganito. Napaangat ng tingin si Bianca, ang kanyang mga mata ay naglalayab sa galit. Huwag mo akong ituro, Juancho. Ikaw ang lumapit sa akin. Ikaw ang nagsabing sawa ka na sa santang asawa mo. Ginamit lang kita gaya ng paggamit mo sa kanya. Pare-pareho lang tayong makasalanan dito. Ang palitan ng sumbat ng dalawa ay tila isang sayaw ng mga ahas na naglalaban-laban sa loob ng isang basket. Ang pag-ibig na ipinagmalaki nila sa harap ni Teresa ay napatunayang isa lamang palatandaan ng kanilang sariling kahinaan. Sa gitna ng kaguluhan, ang atensyon ng lahat ay nabaling kay Doña Consuelo. Ang matandang babae ay nananatiling nakatayo sa gitna ng entablado, ngunit ang kanyang katawan ay nagsisimulang manginig. Ang bawat salita sa video na ipinalabas kanina ay tila mga pako na isa-isang bumaon sa kanyang puso. Ang kanyang rosaryo ay mahigpit pa ring nakakapit sa kanyang palad, ngunit ang kanyang mga labi ay hindi na makabuo ng kahit isang dasal. Ang pangalan, ang kumpanya, ang tanging na ibulalas ni Consuelo ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka. Bigla ang kanyang kanang bahagi ng mukha ay dahan-dahang lumaylay.
Ang kanyang mga mata ay nanlaki tila may nakikitang nakakatakot na bagay na hindi nakikita ng iba. Ang baso ng champagne na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang kamay at tumama sa marmol na sahig. Ang pagbasag nito ay lumikha ng isang matalim na tunog na tila hudyat ng kanyang tuluyang pagbagsak. Maming sigaw ni Juancho, ngunit hindi siya makalapit dahil sa hawak ng mga pulis. Dahan-dahang bumagsak si Doña Consuelo sa sahig. Ang kanyang marangyang terno ay kumalat sa paligid niya, tila isang sirang pakpak ng isang itim na ibon. Ang matandang Reyna ay ginitla ng sarili niyang konsensya, isang stroke na dulot ng sobrang tension at ang pagguho ng kanyang mundong ginto. Mabilis na lumapit si Teresa, hindi para maningil, kundi dahil sa likas na kabutihan ng kanyang puso. Lumuhod siya sa tabi ng matandang babae at hinawakan ang kamay nito. Consuelo, tapos na ang gyera. Bitawan mo na ang galit mo, bulong ni Teresa. Ngunit ang mga mata ni Consuelo ay nananatiling nakatitig sa kawalan-walang malay at hindi na makapagsalita bilangguna ng sarili niyang katawan. Sa kabilang bahagi ng silid nakatayo si Timothy, pinapanood ang bawat detalye. Nakuha niya ang kanyang paghihigante. Nakita niya ang pagbagsak ng ina na nagtapon sa kanya, ngunit sa halip na saya ang naramdaman niya ay isang nakakatakot na katahimikan. Ang katarungang hiningi niya ay tila isang tuyong buto na walang lasa sa kanyang bibig. Nakamit mo na ang gusto mo, Timothy, sabi ni Teresa. Habang tumatayo ang kanyang damit, ay may bahid na ng alikabok mula sa sahig. Ngunit tignan mo ang paligid mo. May natira ba sa iyo bukod sa pait ng nakaraan? Hindi sumagot si Timothy. Iniwas niya ang kanyang tingin at mabilis na naglakad palabas ng mansyon, tinalikuran ang bawat tao sa loob. Ang kanyang mga hakbang sa labas ay tila nagmamadali, tila ba tinatakasan ng katotohanan kahit anong tagumpay sa batas ay hindi kayang punan ang butas sa kanyang puso. Habang isinasakay sina Juancho at Bianca sa mga mobile patrol at ang ambulansya ay dumadating para kunin si Doña Consuelo, nanatili si Teresa sa pintuan ng mansyon. Tumingin siya sa malayo kung saan ang unang sinag ng araw ay nagsisimulang sumilip sa pagitan ng mga gusali ng Maynila. Ang bawat alaala ng 30 taon ay tila mga pahina ng isang aklat na isa-isang tinatangay ng hangin. Wala na ang takot, wala na ang galit. Ang tanging natira ay ang malinis na hangin na malaya na niyang malalanghap. Ngunit sa kabila ng katarungan, paano sisimulan ni Teresa ang pagbuo sa mga pira-pirasong bahagi ng kanyang sarili at si Timothy sa kanyang pag-alis? Dala nga ba niya ang huling lihim na maaaring magpabago muli sa buhay ni Teresa? O ito na nga ba ang huling pamamaalam ng kanilang mga landas? Ang bawat hakbang ni Teresa sa malamig at madilim na pasilyo ng detention center ay tila isang paglalakbay pabalik sa mga alaala ng sakit at pagtataksil. Ang amoy ng pintura at disinfectants ay nanunuot sa paligid, habang ang bawat pagbukas at pagsasara ng mga bakal na pinto ay lumilikha ng isang mabigat na tunog na tila ba hininga ng isang bilangguang walang hangganan. Huminto siya sa tapat ng isang maliit na silid na may salaming namamagitan. Doon sa kabilang panig nakaupo si Timothy. Wala na ang kislap ng kanyang mga mamahaling suit. Suot na niya ang isang simpleng uniforme ng mga bilanggo. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay tila mga tuyong balon na wala ng ilaw. Sa sandaling makita niya si Teresa, ang kanyang panga ay nagigting, ngunit mabilis din itong napalitan ng isang malalim na kahihiyan. Dahan-dahang kinuha ni Teresa ang telepono para makausap ang lalaki. Hinintay niyang gawin din iyon ni Timothy bago siya nagsalita. Bakit ka narito, Teresa? Ang boses ni Timothy sa kabilang linya ay basag at mahina. Para ba panoorin ang huling yugto ng pagkatalo ko? I betrayed you. I destroyed your trust. Wala kang dahilan para magpakita pa sa akin. Tiningnan ni Teresa ang lalaki nang may isang uri ng lumanay na hindi inasahan ni Timothy. Narito ako hindi para maningil, Timothy. Narito ako para tapusin ang isang kabanata na matagal na nating dalawang dinadala. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Timothy. Tapos na ang lahat, Teresa. Doña Consuelo is in the hospital paralyzed. Juancho is facing decades in prison. And me, I am exactly where I started, nowhere. Ang katarungang hiningi ko para sa pagtatapon sa akin ay naging sarili kong bitag. Hindi ka naging nowhere sa akin, Timothy, mahinang sabi ni Teresa.
Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humawak sa malamig na salamin, tila ba sinusubukang abutin ang sugatang kaluluwa ng lalaki. Noong ibigay ko sa iyo ang USB drive na yon, alam ko na kung sino ka. Alam ko na ang tracker na inilagay ko ay magdadala sa akin sa katotohanan. Napatigil si Timothy. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. You knew alam mong gagamitin ko iyon laban sa iyo. Bakit, Teresa? Bakit mo hinayaang mangyari iyon? Dahil gusto kong makita kung mananaig ang anak na naghahanap ng pagkilala o ang taong nakilala ko sa ilalim ng ulan na may malasakit sa mga api. Paliwanag ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Pareho tayong itinapon ng pamilyang Valderrama, Timothy. Pareho tayong biktima ng kanilang kasakiman. Akala ko sa gitna ng galit mo makikita mo na ang paghihiganti ay hindi gamot sa sugat ng nakaraan. Doon ay tuluyang gumuho ang depensa ni Timothy. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig at ang bawat hininga niya ay tila isang pagsisikap para hindi tuluyang humagulgol. Ang bawat salita ni Teresa ay tila isang salamin na nagpapakita ng lahat ng kanyang pagkakamali. Patawad. Teresa, patawad, bulong ni Timothy habang ang mga luha ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. I was so consumed by hate. Akala ko kapag nakita ko silang bagsak magiging buo na ako. But I was wrong. I was so wrong. Ang patawad ay hindi ibinibigay dahil karapat-dapat ang isa, kundi dahil kailangan ng puso ang kapayapaan, sabi ni Teresa. Pinapatawad kita, Timothy. Hindi dahil sa kinalimutan ko ang ginawa mo, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng galit mo sa bagong buhay na sisimulan ko. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng ventilation sa loob ng silid at ang mabigat na paghinga ni Timothy. Sa sandaling iyon, ang pader na itinayo ni Timothy sa loob ng 30 taon ay tuluyan ng nadurog hindi sa pamamagitan ng batas, kundi sa pamamagitan ng isang simpleng pagkilos ng habag. Bakit mo pa rin ako tinulungan sa huli? Sa kabila ng lahat ng paninira ko sa iyo sa korte. Ang huling tanong ni Timothy, ang kanyang boses ay tila sa isang batang nawawala. Tumingin si Teresa sa malayo sa maliit na bintana kung saan sumisilip ang liwanag ng araw. Dahil noong panahong wala akong kahit sino, ikaw ang unang nag-abot ng kamay, Timothy. Kahit na alam kong may laso ng kamay na iyon, naramdaman ko ang init ng isang taong naghahanap din ng tahanan. Sana sa loob ng rehas na ito, mahanap mo ang tunay na laya sa iyong sarili. Dahan-dahang ibinaba ni Teresa ang telepono. Tumayo siya at tumalikod, hindi na muling lumingon pa. Ang kanyang bawat hakbang palayo ay tila mas magaan, ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang pasasalamat sa katarungang hindi humihingi ng kapalit na dugo. Sa loob ng selda na iwang nakayuko si Timothy, ang kanyang mga luha ay pumapatak sa kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin, sapat na ba ang patawad ni Teresa para simulan niya ang sarili niyang paghilom o ang multo ng kanyang mga pagkakamali ang magiging habambuhay niyang kapiling sa dilim? Ang sikat ng araw na tumatama sa malalaking bintana ng bagong opisina ni Teresa ay hindi na tila isang banta, kundi isang mainit na yakap ng muling pagsilang. Wala na ang mabigat at madilim na mga kortina ng lumang gusali ng mga Valderrama. Pinalitan ito ng malinis na salamin at mga puting pader na sumisimbolo sa isang bagong pahina. Ang bawat sulok ng silid ay amoy sariwang bulaklak ng sampagita, ang paboritong amoy ng kanyang yumaong ama na tila ngayon ay nakangiti sa kanyang tagumpay. Dahan-dahang hinawakan ni Teresa ang bagong karatula sa ibabaw ng kanyang mesa, Teresa at Partners Foundation for Justice and Integrity. Ang mga letrang ginto ay kuminang sa ilalim ng liwanag, isang patunay na ang kanyang pangalan ay hindi na kailanman muling maikakabit sa kahihiyan. Congratulations, Teresa! You did it! Hindi lang natin nailigtas ang kumpanya, muli nating naibalik ang tiwala ng mga tao. Ang boses ni Mrs. Elena Hernandez ay puno ng paghanga habang pumasok ito sa silid, may dalang isang maliit na cake para sa kanilang simpleng selebrasyon. Isang matamis at payapang ngiti ang sumilay sa labi ni Teresa. Salamat, Elena, pero hindi lang ito tungkol sa kumpanya. Tungkol ito sa mga empleyadong muntik nang mawalan ng kabuhayan dahil sa kasakiman ng iilan. I want this place to be a sanctuary, hindi lang isang opisina. Nabalitaan mo na ba ang tungkol sa mga Valderrama? Mahinang tanong ni Elena habang inilalapag ang cake sa mesa.
Tumango si Teresa habang dahan-dahang nauupo. Nagpadala ng liham ang abogado ni Juancho. Humihingi siya ng tawad. Gusto niyang makita ako sa huling pagkakataon bago siya ilipat sa National Penitentiary. Pupunta ka ba? Tumingin si Teresa sa malayo sa tanawin ng lungsod kung saan nakikita ang mga tao na abala sa kani-kanilang buhay. Hindi na kailangan, Elena. Ang patawad ko ay naibigay ko na sa loob ng aking puso. Ang pagpunta doon ay muling pagbubukas lamang ng sugat na pinili ko ng pagalingin. Ang katahimikan ko ang magiging huling sagot ko sa kanya. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang mahinang pag-vibrate ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa ay kumuha sa kanyang atensyon. Isang mensahe mula sa administrator ng itinatag niyang foundation sa probinsya. Mrs. Valderrama, handa na po ang scholarship fund para sa mga anak ng mga magsasaka sa ating lumang bayan. Hinihintay na po nila ang inyong pagbisita. Naramdaman ni Teresa ang isang malalim na init sa kanyang dibdib. Ito ang tunay na tagumpay, ang kakayahang magbigay sa iba matapos siyang ubusin ng marami. Ang bawat sentimo na kinuha niya mula sa kanyang share sa Valderrama Enterprises ay inilaan niya para sa mga taong katulad niyang minsan ding itinapon ng lipunan. May isa pa palang dumating para sa iyo, dagdag ni Elena habang iniabot ang isang manipis na sobre. Galing sa ospital. Nang buksan ni Teresa ang sobre, tumambad ang isang ulat tungkol sa kalagayan ni Doña Consuelo. Nanatili itong buhay, ngunit ang kanyang buong katawan ay paralisado na at hindi na makapagsalita. Ang tanging paraan niya para makipag-usap ay ang pagkurap ng kanyang mga matang ngayon ay puno na lamang ng takot at pagsisisi. Ang reyna na dati ay nagpapatakbo ng buhay ng iba ngayon ay hindi na kayang igalaw kahit ang sarili niyang mga daliri. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Teresa. Walang tuwa sa kanyang puso para sa sinapit ng matanda, tanging isang aral na hinding-hindi niya malilimutan. Ang kapangyarihang itinayo sa pagpapakasakit ng iba ay mauuwi rin sa sariling pagkabilanggo. Tumayo si Teresa at lumapit sa bintana. Ang hangin ng umaga ay dumaan sa kanyang buhok, tila ba bumubulong ng mga bagong pangarap. Sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon, naramdaman ni Teresa na siya ang may-ari ng kanyang sariling oras. Ang bawat segundo ay hindi na pag-aari ng mga Valderrama, kundi sa kanya na lamang. Handa ka na ba para sa ating unang board meeting? Tanong ni Elena. Handa na ako. Sagot ni Teresa nang may katiyakan. Hindi bilang biktima, hindi bilang anino ni Juancho, kundi bilang si Teresa, ang babaeng nahanap ang kanyang boses sa gitna ng katahimikan. Habang naglalakad siya patungo sa boardroom, ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila isang marcha ng tagumpay. Ngunit sa kanyang pagdaan sa lobby, napansin niya ang isang pamilyar na figura sa malayo, isang lalaking may suot na hood nakatayo sa kabilang panig ng kalsada nakatingin sa kanyang gusali. Sa isang saglit nagtama ang kanilang mga mata, bago mabilis na tumalikod ang lalaki at nawala sa gitna ng dagsa ng mga tao. Ang tindig ang paraan ng paglakad, alam ni Teresa kung sino iyon. Timothy. Bakit siya narito? At sa kanyang muling pagpapakita sa anino, dala ba niya ang huling pasasalamat o isa na namang babala na ang nakaraan ay hinding-hindi tuluyang matatakasan? Ang bawat paglubog ng araw sa maliit na bayan ng San Jose ay hindi na isang pagpapaalala ng pagtatapos kundi isang pangako ng panibagong simula. Sa gitna ng malawak na lupain na dati ay pag-aari ng kanyang ama, nakatayo si Teresa habang pinagmamasdan ng mga batang nagtatakbuhan sa paligid ng bagong tayong paaralan ng Lola Idang Learning Center. Ang hangin ay amoy basang lupa at sariwang damo, isang samyo na mas mahalaga pa sa anumang mamahaling pabango na pilit niyang isinuot sa loob ng 30 taon. Dahan-dahang lumapit si Lola Idang, may daladalang isang maliit na basket ng mga bagong pitas na bunga. Ang matanda ay tila mas naging masigla, ang bawat kunot sa kanyang mukha ay hindi na marka ng pagtitiis, kundi mga guhit ng kagalakan. Teresa, may nag-iwan nito sa tapat ng gate kaninang madaling araw. Ang boses ni Lola Idang ay puno ng pagtataka, habang iniabot ang isang maliit na kahon na yari sa nara. Nang buksan ni Teresa, ang kahon, isang pamilyar na amoy, ang lumabas amoy ng lumang papel at tinta. Sa loob ay may isang maliit na replika ng isang timbangan na yari sa tanso at isang maikling liham.
Nahanap ko na ang aking katarungan sa loob ng pananahimik. Hindi ko man maibabalik ang lahat ng ninakaw ko sa iyong tiwala. Iniaalay ko ang natitirang bahagi ng aking buhay para itama ang mga mali ng dugong dumadaloy sa akin. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang tunay na laya ay hindi nakukuha sa paghihigante. Hanggang sa muli nating pagkikita sa ilalim ng isang langit na wala ng puot. Walang lagda ang liham ngunit alam ni Teresa ang matikas na sulat kamay na iyon. Ang bawat letra ay tila isang huling pamamaalam at isang unang hakbang patungo sa pagbabago. Hindi na naramdaman ni Teresa ang pait ng maalala si Timothy. Sa halip naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan, isang pagkilala na ang bawat sugat ay may kanya-kanyang oras ng paghilom. Pinatawad na ba niya? Oo. Pinatawad na niya ang lahat hindi dahil karapat-dapat silang mapatawad, kundi dahil ayaw na niyang maging bilanggo ng kanilang mga pagkakamali. Ang kanyang puso ay kasing gaan na ng mga ulap sa itaas ng kabundukan. Dahan-dahang lumuhod si Teresa sa malambot na lupa sa gilid ng kanyang harden. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maliit na punla ng sampagita. Maingat niyang inilubog ang mga ugat nito sa itim na lupa. Tila ba inililibing na rin niya ang huling bahid ng kanyang pait. Dito kalalaki sa ilalim ng araw at ulan, bulong ni Teresa, habang hinahaplos ang maliliit na dahon ng halaman. Ang init ng lupa sa kanyang mga daliri ay nagpaalala sa kanya na ang buhay ay laging may paraan para bumangon mula sa putikan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Teresa ang sagot sa tatlong tanong na matagal nang gumugulo sa kanyang isipan. Ang kanyang pananahimik sa gitna ng unos ay hindi isang kahinaan, kundi ang pinakamalakas niyang sandata. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa anyo ng ginto o parangal, kundi sa anyo ng isang malinis na konsensya at isang gabi ng mahimbing na tulog. At ang pinakamahalagang aral na natutunan niya ay ang dangal ay hindi isang bagay na ibinibigay ng iba, kundi isang bagay na pinoprotektahan mo para sa iyong sarili. Tumingin si Teresa sa malayo kung saan ang langit ay nagdidilim na, at ang mga bituin ay isa-isang nagsisimulang sumilip. Wala na ang takot sa dilim. Wala na ang kaba sa bawat tunog ng sasakyang dumadaan. Sa gitna ng kanyang sariling lupain, sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya, nahanap na ni Teresa ang kanyang tunay na tahanan. Ang kwento ng mga Valderrama ay isa na lamang malabong bahagi ng nakaraan, isang aninong tuluyan ng tinunaw ng liwanag. Habang dahan-dahang umiihip ang hangin ang bango ng sampagita, ay nagsisimulang bumalot sa paligid na gahatid ng mensahe ng pag-asa at pagmamahal na hinding-hindi na muling mababasag ng anumang kasinungalingan. Teresa ay nakatayo ng matuwid ang kanyang mukha, ay nakatingala sa langit handang tanggapin ang bawat bukas ng may ngiti at pananampalataya. Ang kanyang paglalakbay mula sa pagkawasak patungo sa muling pagsilang ay natapos na at ang natitira na lamang ay ang malayang himig ng isang pusong nahanap ang kanyang sariling katarungan. Ang bango ng sampagita sa bakuran ni Teresa ay hindi lamang isang samyo ng bulaklak. Ito ang huling nota ng isang awit ng paglaya na matagal nating sinubaybayan hanggang sa dulo. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiyaga at pagsama sa akin sa bawat hakbang ng mahaba at madamdaming paglalakbay ni Teresa. Habang isinusulat at binubuo ko ang kabanata, kung saan hinarap ni Teresa ang kahihiyan, sa gitna ng marangyang ballroom nang makita niya ang singsing ng kanyang ina. Sa daliri ng iba, tila nadurog din ang aking puso. Hindi madaling habin ang bawat kabanata ng kwentong ito dahil bawat salita ay hango sa mga totoong pighati at tagumpay na madalas nating makita sa paligid. Ang kwentong ito ay bunga ng malalim na pagninilay sa halaga ng dangal ng isang babae. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Teresa na patawarin si Timothy sa huli? O mas nararapat bang hinayaan na lang niya itong mabulok sa sarili nitong galit? Gusto ko ring malaman nasaan kayo ngayon. Habang pinakikinggan ang mga huling salitang ito, baka kayo ay kasalukuyang nagluluto ng hapunan para sa inyong mga anak. O baka naman nagpapahinga matapos ang isang nakapapagod na araw. Ituring niyo akong isang kaibigan na katabi niyo lamang sa hapagkainan. Huwag kayong mahihiyang mag-iwan ng komento at ibahagi ang inyong sariling kwento dahil dito laging may nakikinig sa inyo. Huwag din ninyong kalimutang i-like
at ishare ang ating kwento kung ito ay nag-iwan ng bakas sa inyong puso. Naway baunin niyo ang katatagan ni Teresa sa inyong mga sariling laban. Tandaan ninyo ang tunay na katarungan ay hindi laging nakukuha sa pagsigaw, kundi sa pagtayo ng matuwid matapos ang bawat pagkabagsak. Hanggang sa muling pagkukwentuhan, manatili kayong ligtas at puno ng pag-asa. Pamagat ng kwento, ang reyna ng katahimikan, ang pagguho ng mga Valderrama, paunawa. Ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at para maghatid ng positibong mensahe. Ang karapatang-ari ng kwentong ito ay pag-aari ng channel na